Today is another good day to thank the Lord. Amen. Pasalamatan po natin ang Panginoon. Ang gusto po ituro sa atin ng Panginoon ngayon ay manatili sa loob ng kanyang presensya. Manatili sa loob ng presensya ng Panginoon. No matter what, stay in the presence of God. When we talk about staying in the presence of God, it's more on each one of us will continue to pray, will continue to meditate upon His Word, will continue to talk and speak in everything na sasabihin na mamumutawi sa ating bibig. Kaya yung panalangin ni David, Lord, let every words of my mouth and the meditation of my heart be acceptable in your sight. Yun yung kailangan natin ipanalangin sa araw-araw sa tuwing tayo ay namumuhay dito sa mundong ito rather, na tayo ay mananatili sa loob ng presensya ng Panginoon. Ang nagiging problema kasi sa bawat isang tao is, gaano mo pa man sabihin na natin mag-spend ka ng so much time in reading the Bible, without the revelation of God, you cannot understand it. You will never understand it. Now, let's talk about the presence of God. Why do we need to be inside the presence of God? We need to understand that in this life, we cannot go through life without the presence of the Lord. Sabi nga ni Moses, Lord, kapag hindi mo kami sasamahan, hindi kami pupunta. Okay? Iniisip kasi natin na sinusundan ng mga clouds by day and pillar of fire by night yung mga Israeli nung sila ay nasa desert. No. It is the Lord who decides where will they go. Kaya kapag simula ng umandar yung ulap sa kalagitnaan ng disyerto, meron na silang turoto siya, nakahanda na, ready, umandar na yung clouds, let's go. This is where God is leading us. Tapos kapag gabi, may mga watchers din sila, hindi sila natutulog. May mga nakatoka doon na binabantayan yung pillar of fire by night. Dahil kapag gumalaw yon, dapat kahit gabi, lalarga sila. That's how you and all of us rather, you and me, need to understand that the moment that the Lord moves, we move. Amen? That the moment the Lord asks us to do this, we do it. It is because it is the leading of the Lord. But today, we do not have the pillar of fire by night. We do not have the clouds by day. But we have the presence of the Lord who leads us into His ways and plans. Ang question is, how will you know if you are inside the presence of God? Okay? If you are inside the presence of God, there is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Kapag hindi ito namumutawi sa loob-looban mo, ibig sabihin, you are out of the presence of God. Then what should you do? We need to understand na kailangan natin mapunta sa presensya ng Panginoon sa araw-araw. Kaya nga ito, sabi sa Psalms 121, I will raise up my eyes unto the mountains from where my help comes. My help comes from the Lord who made the heaven and the earth. He will not allow your foot to sleep. He who watches over you will not slumber. Hindi daw siya matutulog. Behold, he who watches over Israel will neither slumber nor sleep. The Lord is your protector, and the Lord is the shade on your right hand. The sun will not beat down on you by day, nor the moon by night. The Lord will protect you from evil, and He will keep your soul. The Lord will guard your going out and your coming in from this time and forevermore. Now, whenever we hear these words, ano bang ibig sabihin ni David regarding this? I will lift up my eyes into the mountains. Now, let me explain to you, no? Let me explain this to you. Why does the eagle, kapag nakakuha siya ng isang ahas, hindi niya kinakain from below?
Ano ba? Na-capture na. Tsak! Ang gagawin niya muna, ililipad niya. Bakit? Kasi pag nilipad niya, yung ahas nawawala sa orientation ng buhay niya. Nawawala sa, hindi niya alam kung saan yung left and right, hindi niya alam kung saan papunta. Kaya kapag disoriented na siya, doon siya na o-overcome ng eagle. Okay? Hindi na siya mahirap kainin, hindi na siya tutuka. Kasi yun yung gusto ng eagle. Ngayon, it is the same thing for each one of us. We need to understand that's why the Lord says, I will raise my eyes. I will lift up my eyes unto the hills. When you lift up your eyes upon God, when you go up to the mountain, whenever God asks us to go higher and higher in His presence, because when you are higher in the presence of God, the snake cannot bite you. Diba? Hindi ka pwedeng kagatin ng diablo. Okay? Nasaan si Eve nung siya ay, anong tawag noon, na-temptate ng, ng ahas. Nag-open siya ng door. Kasi lagi nilang sinasabi ng kaaway. Kapag pinapaisip ka ng kaaway na, hindi ba unfair si Lord? Na dapat, ang bayit-bayit mong tao, tapos ganyan lang ang buhay mo. Ginagawa ka niyang bobo. Pero pag kinain mo ito, sabi ni Taning, pag kinain mo ito, magkakaroon ka ng wisdom sa good and evil. Dahil sa sobrang ganda ni Eve. Kagat ka din, sabi niya kay Adam. Pero itong si Adam, alam niya naman na mali. Sige na nga. Ayan, kaya nga, ito po, mga kababaihan, alam niyo po yung kagandahan ninyo, pwedeng ma-manipulate yan. Pero huwag niyong gamitin sa kasamaan. Tandaan ho natin, ang Panginoon ang nagdedirekta sa atin. Meron tayong kanya-kanyang role, even in the family role. Meron tayong kanyang kailangang gampanan. So, ito yan. Whenever we are out of the presence of God, ito yung dito na pumapasok yung kaaway. Dito siya nang hihimasok sa yung pag-iisip. Wag niyo pong hahayaan na maging bakante ang inyong isipan. Okay? Ibig sabihin, bakante ang inyong isipan yung na sobrang relax ka tapos wala kang ginagawa. Pag wala ka nang ginagawa, remember that an idle mind is the devil's playground. Paiisipin ka niya ng mga bagay-bagay na hindi magaganda. Kaya nga itong pinakamagandang gawin. Kapag nagre-relax ka o kaya yung gusto mong manahimik muna sa buhay, magpatugtog ka ng Christian music. Okay? Do not stay out of the presence of God by playing secular music. Kasi nagre-relax ka nga, no? Tapos pinakikinggan mo naman mga hindi magagandang music, mga secular music. So ito yan. We need to be inside the presence of God. Now, we cannot receive the word, kasi di ba pinag-usapan natin kanina na ang pag-i-stay sa presence ni Lord is reading the word, praying, and also worshiping. But sometimes, some people will ask, Pastor, hindi ko masyadong maintindihan kung ano yung ibig sabihin sa Bible. Ano yung ibig sabihin ng Panginoon sa Bible? Kasi ito po ang gusto kong maintindihan ng bawat isa, na God will reveal to you the things in the Bible if you have a much deeper relationship with Him. Pag meron tayong mas malalim na pananampalataya sa Panginoon, mas malalim na pangunawa sa Kanyang salita, dito natin mas maiintindihan ang kalooban ng Diyos. Ngayon, ito po, how to make the Word of God come to life and receive a revelation from the Lord. Gusto ko po maintindihan nyo, we can read this, but ang sinasabi ng Panginoon, the Word of God is new every morning. However, when some of us read the Bible, ano kayong ibig sabihin nun? Hindi ko maintindihan, di ba?
Sinasabi ng iba sa atin, bakit ganon? Bakit ganyan? Hindi ko maintindihan to, pastor, kaya hindi ko binabasa yung Bible kasi hindi ko maintindihan. Ikaw na lang mag-explain. May mga ganon tao. Now, i-explain ko sa inyo, bakit wala kayong revelation? Now, bakit some of us doesn't have revelation? Okay, ang ibig sabihin ng revelation is a divine and supernatural disclosure to humans of something relating to God. God discloses Himself to those who understand Him. Listen to me. Kapag nangungusap ang Panginoon ng Old Testament, He talks to the kings and to the prophets only. Kinakausap niya yung mga kings through what? Visions, dreams. Kaya nga ito si Nebuchadnezzar, si Pharaoh, nagkaroon sila ng dreams na hindi nila maintindihan. Why is it that the Lord speaks to these people in parables? Na mga, yung parang, isang example, yung 7 cows na matataba, saka 7 cows na mapapayat, yung mga 7 cows na payat, kinain yung mga matataba na 7 cows din. Kung iisipin yung mabuti, ano kayong ibig sabihin nun? Pero ang nakakaalam lang ng revelation, yung mga prophet ni Lord. Anyone who is very close to the Lord. Okay? So, nakasulat sa Matthew 13, verse 11 hanggang 12. He replied, kasi tinatanong ng mga disciples, Lord, bakit palagi kang nagsasalita sa parables sa mga tao? Ba't di mo lang sabihin ng diretso? Ito makinig kayo. Ito yung reply ni Jesus. Sabi niya, you are permitted to understand the secrets of the kingdom of heaven, but others are not. Nag-gets niyo yun? Those who are close to the Lord Jesus Christ are permitted to receive the revelation. But those who are not close, they are not permitted. They are only given, what? Parables. Na yung nakakalito na parables. To those who listen to my teaching, says the Lord Jesus Christ, more understanding will be given, and they will have abundance of knowledge. But for those who are not listening, even the little understanding they will have, it will be taken away from them. For short, ang bobo ay bumobobo dahil hindi sila nagiging close kay Lord. Masakit man pakinggan, pero knowledge and wisdom comes from God. Ang katalinuhan ng mundo ito, sabihin na natin kung meron man, ang kabubuhan ng Diyos. Nagets niyo yan? Kung ano yung man, sinasabi kasi ng mga philosophers and everything, na mas magaling ako sa inyo. Kasi ang katalinuhan ng mundo ay kabubuhan ng Diyos, kung meron mang kabubuhan ang Diyos. No? Because the knowledge of the Lord is far beyond what we could comprehend. This mind can only, your mind and my mind, can only comprehend the things of this world. Merong limitation. May limitation yan. Kung sabihin na natin sa reward. Reward pa lang ang kadalasan iniisip ng reward ng bawat tao, sabihin natin mga Pilipino, is financial lang. Reward lang Pero hindi natin nakikitang reward na buo ang family natin, na wala tayong sakit, na okay tayo, walang aksidente. You must also see that as a reward. Amen? That's why we have a lot of things to thank God for. Huwag natin masyadong tutukan yung wala tayo, kundi isipin mo mabuti, ano ba yung meron ako para magpasalamat sa Panginoon? Hindi ba magiging positive thinking lang yun, Pastor? No. The Lord wants us to always be joyful even in hard times. Maging masaya tayo kahit sa mga pagsubok sa buhay. Kasi ang gusto ng Panginoon, ma-overcome lang natin yung mga sitwasyon natin ng pagiging masaya. Hindi naman mahirap ito sa mga Pilipino. Nasalanta na nga tayo, di ba? Kapag may dumaan na camera, ay! Mga Pilipino, yun yung hindi maintindihan ng ibang bansa sa atin. Alam niyo kung bakit? Kasi naaarawan tayo palagi, sila hindi. Alam niyo bang may blessing ang weather ng Philippines?
Hindi lang tayo blessed in natural resources. Blessed din tayo sa ating attitude. Ang nagiging problema lang ng mga Pilipino is nagiging toxic kapag nag-iinggitan. Yan. Masyado tayong racist sa ibang tao. Kaya huwag niyong, ayoko ng, now that we belong in the Christ kingdom, Jesus kingdom, do not look down on other people, even in other race. Okay? Amen po ba? Wag kayong mas magaling, mas gwapo ako sa kanya kasi mas maputi ako sa kanya. No! Enough with that kind of attitude. Ayaw ng Panginoon yan. Amen po ba? Okay? Let's go back. Revelation that comes from the Lord, God only reveals the secrets and the mysteries those who are close to Him. So unless you are close to God, God will not reveal anything from you. Hindi ba unfair yun, Pastor? Hindi unfair yun. Kasi may reward ang Panginoon sa lahat ng bagay ng ating ginagawa. Mabuti man yan o masama, merong judgment kapag masama, may reward kapag mabuti. Okay? Pero hindi yun ang nagdedetermine ng salvation natin. Kaya tayo pupunta sa langit dahil kay Jesucristo. Okay? Let me make that clear. But the secrets and the mysteries of the Bible will never be revealed to those who are not close to God. Kaya nga meron nakikipag-debate na Muslim, sinasabi niya na, mas alam ko yung Bible sa inyong mga Kristiyano, mas memorize ko yan sa inyo. Sabi naman nung ka-debate niya. Alam mo lang, pero wala kang revelasyon. Tapos yung usapan. Kasi alam lang natin in the human mind, but if there is no revelation, walang magbabago sa inyo. Okay? Walang magbabago sa bawat isa sa atin. Now, you'll never have a revelation just by reading the Bible. But you need to do the following. First of all, ang bawat isa sa atin dito ngayon, Kristiyano na. Amen? Tinanggap na natin si Jesus bilang Diyos at tagapagligtas. Amen po ba? Okay. First thing you got to do, kung gusto mong makareceive ng revelation from the Lord, decide to have a relationship with the Lord Jesus Christ. Mag-decide ka na ngayon. Ibig sabihin decision ng magkaroon ng relationship kay Lord. Kasi ang pagiging born again po, hindi yan religion. Anong religion mo? Born again? No. It is not a religion. It is a relationship with the Lord Jesus Christ. Amen? Okay. Being born again is not a religion. It is a relationship that we have with the Lord Jesus Christ. And accepting Him as our Lord and Savior. Ang ibig sabihin nito, you will turn back from your old ways and you will make His ways your ways. Hindi na natin kakantahin yung my way. It's your way or the highway. No. It is never our ways. That's why the moment that we have accepted the Lord Jesus Christ, Lord, what do you want me to do? Ano yung gusto mong gawin ko sa buhay ko, Lord? Pastor, bakit palagi na lang si Lord? Kasi as high as the heaven is above the earth, so as the mind of the Lord, His plans for all of us. Yung mind kasi natin, ito limited lang yan eh. Pero yung plano ng Panginoon, yung panawagan mo, alam niya. Kasi ito po, let me explain para mas maintindihan natin. Ang Panginoon kasi, when He looks at us, He doesn't look at us as in one dimension. God is outside space, time, and matter. Okay? You need to understand this. He is outside space, time, and matter. Hindi siya naaapektuhan ng oras. Kaya kung nasaan man ang Diyos ngayon, He is living in the forever. That's why when He looks at us, He sees the whole thing from the youngest to the oldest hanggang sa mamamatay ka. Alam niya yung saan ka papunta. Hindi dahil kinokontrol ka niya, dahil alam niya kung saan ka papunta, ano yung magiging desisyon mo. At hindi lang yung isang bagay yung nakikita niya sa isang timeline. Nakikita niya rin na kapag sumunod ka, mag-iiba yung timeline mo.
Nakuha niyo yan? Ito yung paningin ng Panginoon. Kaya alam niya kapag magkakamali ka, alam niya kung saan ka pupunta. Kapag hindi ka sumunod sa Kanya, yung timeline na pangit ang mapupunta sa'yo. Pero pag sumunod ka sa Kanya, yung timeline na inihanda niya para sa'yo, yun ang dadaanan mo. Amen? So ano yung gusto nyo? Timeline nyo o yung timeline ni Lord? O kung gusto nyo yung timeline ni Lord na nailatag niya na long before time, the Lord says, before you were in your mother's womb, I knew you. Past tense. Kilala ka na ng Panginoon. Naihanda niya na yung timeline mo bago ka pa man lumabas sa sinapupunan ng iyong ina. Pero, kadalasan kasi sa mga tao ngayon, hindi, gusto ko yung ako masusunod. Ako yung gusto ko lang. Remember that every human being is designed to worship. Each one of us is designed to give God praise. If we will not give God praise, we will give praise to other things, like self-praise. My way. Always my way. Ito yung gusto ko. Ito yung feel kong gawin. Ito yung plano ko. But whenever you want to make the Lord laugh, tell Him your plans. Lord, ito yung plano ko. Minsan, nagpe-pray ako ganyan. Nung bata-bata pa ako, siguro, I think I was 17, 18. Lord, this is my plan. This is my plan. This is my plan. This is my plan. I heard the Lord chuckle. Parang, son, no. Sabi niya, no. Narinig ko si Lord, parang napatawa siya. No, son, this is my plan for you. Now that we have decided to follow Jesus, susunod tayo sa Kanya. Amen? Kasi wala namang hindi alam ang Panginoon patungkol sa atin na ikakasama natin. Lahat ng dadaanan natin sa buhay, yung timeline na inihanda niya sa atin, it's all for our benefit. Though, ito yung kailangan natin maintindihan. Masarap po ba ang cake? Sabihin natin, cheesecake. Sino mayroon yung cheesecake dyan? Ayan. Cheesecake, pastor. Masarap yan. Ito. Masarap siya kapag naluto na as a whole. Pero individual ingredients. Can you eat the individual ingredients ng cheesecake? Kaya nyo bang kainin? Hindi. Halimbawa, sabihin na natin, magsimula pa lang sa flour. Masarap ba yan? Gawin yung asukal. Gagawin yung kakainin yung ganon. Masarap ba yan? Ganon din po sa buhay. Ang iniisip kasi natin, cheesecake kaagad eh. Andun tayo kaagad sa pagiging cheesecake. No, we need to go through the process. O sabihin na natin, nagawa na yung dough. Dough ng cake. Masarap po ba yon? Unless na iluluto mo na siya sa oven. Pag niluto ka ng Panginoon sa oven, di ba mahirap? Lord, bakit ako dumadaan sa ganitong pagsubok? Niluluto ka lang ni Lord. Nakapaglabas mo na sa pagkaluto mo, wow. Ang tanong, luto ka na ba? Hindi pa, pastor. Ang dami pang pagsubok. Hindi pa tapos. Siguro yung 5 minutes natin, yung sa oven, hindi pa tapos, no? Dumadaan pa rin tayo dun sa molding ng Panginoon. Kaya huwag kayong mabibigla. Bakit ganito dumadaan? No, because you are being prepared by the Lord. Because in time, we need to understand the life here on earth is nothing compared to the life that He will give us when we come home in the New Jerusalem. Pagdating natin doon, ang akala lang natin, ano bang gagawin natin, pastor, pagdating natin sa langit? Mag-worship lang ba tayo? Andun lang ba tayo sa simbahan? Etc., etc. Ito let me reveal to you what God has told me. Sabi ng Panginoon, hindi niya i-reveal ito sa mga taong hindi close sa Kanya. Since you are here, I want you to listen. I want you to listen carefully. Sabi niya sa akin ng Panginoon, son, look at this. Then in a vision, He showed me a planet
Tas inside that planet, parang biglang nag-zoom in. Boom. Lord, anong mga creatures to, Lord? Ang gaganda. Anong klaseng creature to, Lord? Sabi ni Lord sa akin, then I heard the Lord, someday, you will manage them. Lord, how? I don't know how. Sabi niya. Then God explained further and further until I told Lord, stop. Hindi ko maintindihan. My human mind cannot understand what you have for me. But Lord, thank you. At least nagkaroon ako ng glimpse. Ang iniisip kasi natin, pagdating natin sa langit, worship lang, suwi tayo, everyday Sunday. No. We have a lot of things to do. We have a lot of things to accomplish. Pero, hindi ka pagkakatiwalaan ng Panginoon sa mga bagay na ito unless you overcame something here on earth. Kaya nga ito, the more you understand God, the more you get closer to Him, minsan maiisip mo, anong ginagawa ko dito sa mundong ito? Ang pangit-pangit na mundong ito. Everything kahirapan, etc. Kaya nga po, isipin natin mabuti. When we come closer to the Lord, He reveals things to us. Okay? Now, when the Lord says, it is no longer your ways, but it's already my way, says the Lord. Matthew 22, verse 37 hanggang 39. Let me read it. And He said to him, you shall love the Lord with all your heart, with all your soul, with all your mind. This is the great and foremost commandment. The second is like it. You shall love your neighbor as yourself. Amen? Mahal niyo ho ba ang sarili ninyo? Mahal niyo ho ba yung kapitbahay niyong maingay? Bigla tayo nanahimik. Basta, video ko sila ng video ko, ingay-ingay. Birthday lang ng pusa, magbe-video kayo na. Tumatawa yung iba sa inyo, ibig sabihin nararanasan niyo, no? Alas 2 na ng umaga, hindi pa nagpapatulog. Pero pag in-invite ka, okay lang, Pastor, in-invite naman kami. Look at this. The Lord says, love. It is no longer your ways, but God's way. So, whenever there is unforgiveness, wherever there is hatred, hindi pwede mag-dwell ang presence ni Lord doon. That's why today, isipin nyo, yung mga hindi nyo pa napatawad na mga tao, come on, and close your eyes. Close your eyes. Sabihin nyo sa Panginoon, Lord, I forgive them. Come on, remember their face. Lord, I forgive them. Wholeheartedly and with all sincerity, Lord, I forgive them. In Jesus' name. Amen. Amen. Yan. Pastor, napatawad ko na siya, pero hindi ko makakalimutan ang nagawa niya. Hindi mo pa siya napatawad pag gano'n. Okay, kalimutan mo na rin. Alam niyo po, ito alam niyo mo bang merong isang bagay na madalas, o sabihin na natin, nakakalimutan ng Panginoon. Oh, may nakakalimutan ba si Lord? Kapag ikaw ay tumanggap kay Jesucristo bilang Diyos at tagapagligtas, nakalimutan niya na yung kasalanan mo. Alam niyo ba yun? God already forgotten your unfaithfulness. But He looks forward to what you will become as you continue to walk in life with Him. Amen? So, the same thing, sabi ng Panginoon, magpatawad ka dahil pinatawad na kita. Amen? So magpatawad na po tayo. Napatawad niyo na po sila? Lahat ng nagpatawad na magsabi ng Amen. Amen. Lord, Pastor, galit pa rin ako sa Kanya. Mag-fasting ka, mag-pray ka. Iluod mo kay Lord yan. Okay? Dahil, Pastor, pag hindi pa ako nagpatawad, hindi ako patatawarin ni Lord. Kaya magpatawad ka muna. Okay? You forgive the people. It's not actually for their sake. It's for your sake. Alam niyo bang may medical study na ang puso ng tao is made to love? Whenever you are loving a person, mas tumatagal ang buhay ng isang tao. Pero kapag yung tao ay palaging galit ng galit at puro kinaiinisan lang ang buong mundo,
Alam mo, wala nang ibang lumabas sa kanilang bibig kundi galit sa lahat ng bagay, reklamo sa lahat ng bagay. Bakit kasi ganyan? Bakit kasi ganyan? Yan, ang mga puro reklamo, yan yung mga maagang namamatay. Pastor, sama mo naman. Hindi ako nagbibiro. Kaya nga, matuto kang umibig. Mahalin mo yung mga hindi ka ibig-ibig. Huwag mong tingnan yung katabi mo. Okay? Mahalin mo ang inyong mga neighbor, mga kapitbahay. Love them with all sincerity. When the Lord Jesus Christ says, "What is my way?" Ito yung mga way ng Panginoon. Matthew 16 verse 24 hanggang 25. And Jesus said to his disciples, "If anyone who wants to come after me, he must deny himself, take up his cross, and follow me. For whoever wants to save his life will lose it, but whoever who loses his life for my sake will find it." Now, when the Lord Jesus Christ says, "Take up your cross and follow me," ibig sabihin, take up your cross, ibig sabihin, tanggapin mo yung ingredients na ginagamit sa'yo ng Panginoon para maging cheesecake ka. Okay? Ibig sabihin, mapait man yung flavor. Sabihin na natin, ginigiling pa lang yung itlog. Nilagay ka sa oven. Tanggapin natin yung mga proseso na yon. And the Lord says, just take joy in that process. Kasi sa kalaunan, pag natapos na yun, nahubog ka na sa halintulad ng Panginoon, that's the time that you are ready. Ready to fulfill the will of God, ready to be entrusted with God's blessing. Kaya nga sabi ng Panginoon, kapag alam mo ang salita ko, doon ka niya palang i-bless accordingly. Kasi yung blessing na hindi ka pa handang tumanggap ng blessing na yon, ikasisira mo. Okay? Lagi po tayong tinatanong ni Mama Dan, kapag meron ka ng 2 bilyon, may plano ka na ba at saan mo gagamitin? O sabihin natin, masyadong malaki. Sabihin natin, thousands muna tayo. Meron kang 500,000. Saan mo gagamitin? Kaya nga, tanungin ko po ang bawat isa sa inyo, saan nyo gagamitin? May plano, lahat na may plano, magtaas ng kamay. Totoo yan, ha? Totoo yan, ha? 500,000. Ang sabi ng Panginoon, kapag binigyan ka niya, dapat ibabalik mo sa Kanya ng hindi 1 times, hindi 2 times, pero 7-fold. Ibig sabihin, dodoblehin mo yun. Doble-doblehin mo. Okay? Binigyan ka niya ng 500,000, dapat kapag balik ng Panginoon, meron ka ng 1 million. Paano yun, Pastor? Kaya yun. Isipin natin mabuti kung hindi lang kasi mga Pilipino iisipin, bahay, lupa, kotse, gastos, libre ko kayo, let's go. Pangit na ugali ng mga Pilipino yan eh. Kaya nga wala tayong pera eh. Kasi konting sweldo lang, SM kagad. Ang ayoko pa sa advertisement ng mga, halimbawa, Lazada, Shopee, ano pa man, meron silang palaging doon, advertisement na, sweldo na, bili ka na ngayon. I hate that. Alam niyo bakit? Alam nila yung 1530 nyo. At 1530 nyo, lalagyan nila ng cross yung pricing niya. Pero yung original price, yun yung discounted daw. Naglagay lang siya ng mas mataas na skrinos. Ayun. Ang pangit talaga ng kasi manipulation pa rin yan. Kapag hindi nyo nakikita yan, nako, ibig sabihin, kontrolado kayo ng mga elites. Dapat nyo maintindihan yan. Kaya pag hanggang ngayon, lagi kong sinasabi, pag bumibili pa rin kayo ng mga luxury bags, luxury damit, etc., ibig sabihin, you are still under their control. Pag ayaw mo magpa-control, bili ka ng mga mura, pero maporma. Amen po ba? Yan. Okay? So the Lord says,
If you want a revelation from the Lord, you must decide to have a relationship with Him. Number 2, ito. Prepare a personal experience of the Word of God. Prepare yourself for a personal experience of the Word of God. How will you know if God heals unless you go through sickness? Paano mo malalaman na nagpapagaling ang Diyos? Unless pinagaling ka ni Lord. Tama? Paano mo malalaman na nagprovide si Lord? Unless nagutom ka at hindi mo alam kung saan ka kukuha ng pera. Sino na nakasubok nun? Sino na nakasubok ng kahirapan? And the Lord provided for you. Can you raise up your hand? Amen. Diba? O, taramdaman nyo. Alam nyo kung nagpo-provide si Lord. Tama? Mabuti si Lord. Mabuti si Lord. Minsan napapaiyak pa tayo. Mabuti si Lord. Yan. How will you know that God protects unless you come in a dangerous situation? Ito mahirap eh. Paano mo lalaman na nagproprotekta ang Panginoon? It is only through personal experience that you will have a deep revelation of God's Word. Kaya ang bawat isa sa atin, yung mga nai-experience natin, enjoy nyo lang. Kasi God will reveal Himself through those processes in life. Okay? Now, let me share a testimony. Alam niyo ba na bago ako naging Kristiyano is na-involve ako sa witchcraft. As in witchcraft na hindi yung mga nangkukulam na may dala. Hindi gano'n. No? Yun yung iniisip nating witchcraft eh. Pero kasi may mga levels ng witchcraft eh. Yung napasukan ko is medyo delikado. Delikado talaga ang witchcraft. Kasi ang katumbas sa Bible, ang pagpapractice ng witchcraft is equivalent to murder. According to the Word of God. Okay? I was involved in witchcraft. Pastor, paano ka na-involved sa witchcraft? Pastor yung mga parents mo. O nga eh. Curiosity kasi. Control. Power. Ang gusto ko kasi yung feeling special ako noon eh. Feeling special. Well, I was involved in witchcraft. And eventually, I was back, I think, yes, started 13 years old. 13, 14, hanggang 16 years old. Na-involved ako sa witchcraft. And then, when God saved me from this witchcraft. Dito naging totoo sa akin yung Bible. Kasi kapag pumasok ka ng witchcraft, ang tawag mo dito, doon sa specific na pinasukan ko, ang deal doon, kapag pumasok ka, you're there forever. Kapag lumabas ka, papatayin ka. That kind of level. Pero, ang mga atake, it's not physical, but it's all spiritual. Ibig ko sabihin, in the spiritual realm. Paano ako magsusumbong sa nanay o sa tatay ko kapag inaatake ako? Hindi ako makapagsumbong those time. Kasi, sinave ako ni Lord. Siguro, some other time, isi-share ko yung kabuuan. Pero, gusto ko munang isipin nyo na at this moment, na-save na ako. I was 16 years old. Na-save na ako. And then, yung mga nagsali sa akin doon sa witchcraft na yon, inaatake ako ngayon. Okay, I want you to think about this daily, 24/7, maya't maya, may atake. Anong ginagawa nila, Pastor? O, ito Ito. Magiging testimony ito kahit sabihin ko sa inyo, kahit tanungin niyo yung kuya ko, kahit tanungin niyo yung mga kapatid ko, nung panahon na dinideliver ako ni Lord from witchcraft, pati sila nadadamay. Okay, naalala ko yung kuya ko umuwi. Lasing pa yung kuya ko noon. Medyo lasing-lasing pa siya. Lumabas siya ng kwarto, nagre-reklamo. Sabi, ano ba naman to? Nagmumura pa siya ganyan. Nagmumura pa siya ganyan. Hindi ako makatulog. Tapos sabi ng lola ko, bakit? Ba't di ka makatulog? Parang may demonyo sa kwarto. Parang may demonyo. Lagi akong hindi kahit si Kuya Joel, nakitulog siya nung minsan doon sa amin. May masamang espiritu yata sa kwarto nyo. Sabi nga, ito tingnan ito mabuti. Even si Annie, lahat sila nadadamay. It's because of my stupidity.
Imagine ninyo, yung mga uma-attacking espiritu na yon, constantly 24/7. Umaatake sa akin. Pastor, anong ginawa mo? This is where the Word of God comes to life in my personal experience. Psalms 91. Let me read it to you. He who dwells in the shelter of the Most High will abide in the shadow of the Almighty. I will say to my Lord, my refuge and my fortress, for it is He who delivers you from the snare of the trapper, the deadly pestilence, and He will cover you with His pinions, and under His wings you may seek refuge. His faithfulness is your shield and bulwark. Shield, parang matigas na bulwark, yung matigas na pader. You will not be afraid of the terror by night, nor the arrow that flies by day, or the pestilence that stalks in the darkness, or the destruction that lays waste at noon. 1,000 may fall at your side, and 10,000 at your right side, but it shall not approach you. You will only look into the eyes, with your eyes, and see the recompense of the wicked. You have made the Lord my refuge, even the Most High your dwelling place. No evil will befall you, nor will any plague come to your tent. Ito yung naging na-experience ko talagang totoo. Kasi imagine ito, gabi-gabi, 24/7, they will attack in the most very inconvenient time. Minsan kapag naliligo ako, minsan kapag natutulog ako, minsan kapag gumagawa ako ng assignment during high school, umaatake talaga sila 24/7. That's why each and every day I keep on reading this word. And sabi niya sa verse 11, for He will give His angels to guard you in all your ways, and they will bear you up with their hands, that you do not strike your foot against a stone. You will tread upon lion and cobra, the young lion and the serpent, you will trample them down. And when I keep on reading this word of the Lord, do you know, hindi lang mga demonyong espiritu ang nakikita ko, but I also saw the angels of God standing beside me and guarding me. This is when I experienced the Word of God firsthand. That's why, right now, hindi mo na ako pwedeng takutin sa mga horror movies o kaya sa mga haunted. Those are nothing. Because when you are inside the presence of God, none of this will dwell within your tent. Kaya sabi ni Lord sa kanyang word, no evil will befall you, neither any plague come near your dwelling. Hindi sila pwedeng lumapit sa inyo. Ngayon, ito, personal experience ko to. Dito ko natanggap na totoo talaga yung nakasulat sa Bible. Kasi even I saw these angels coming down from heaven and protecting me. Marahil sasabihin ng iba, baka pastor, imagination mo lang. Madaming pwede mag-attest kahit sa loob ng bahay namin. Na nung nade-deliver ako, na problema sila saan nanggagaling yung mga tunog-tunog na nagsasalita from iba-iba. I am telling you, no? Kung sa palagay nyo yung mga napapanood nyo sa is hindi totoo, ito na-experience ng family ko firsthand because of what I have done. But yet, pastor, ngayon, meron pa ba? Wala na. It's because I continue to walk in the presence of God. And let me tell you what, kapag lumabas ako sa presensya ng Panginoon ngayon, I will be in danger because they will come back. Relentless po sila, sinasabi ko sa inyo. That's why, if you want the word of the Lord to come through your life, have a personal revelation. Now, your experience might be different than mine. Ngayon yung experience natin, sabihin natin yung mga usual experience natin ngayon. May sakit ka. You want the word of the Lord come through to your life? Keep on reading the Bible regarding healing. Ano yung sabi sa Bible patungkol sa kagalingan mo? By the stripes of God, you are healed. You always open up your Bible, every day basahin mo, by His stripes, I am healed. Sasakay ka ng jeep,
By His stripes, I am healed. Pagkagising mo sa umaga, tututbrush ka, aalis ka na ng bahay. By His stripes, I am healed. You keep saying those words and it will come true to your life. Amen? Sinong nangangailangan ng madaming pera? Ang daming may utang. May kailangan ka? Ito ang sabi ng Panginoon, He will provide. God is our Jehovah Jireh, my provider. Magpro-provide ang Panginoon. You keep on meditating upon this word and the word of God, and His word will come true to your life. At lalapit ka na lang, sasabihin mo na, yes, truly, the Lord provides. Alam niyo ho ba, na kapag ikaw ay nangangailangan, tapos nag-provide si Lord, tapos nawalan ka ulit ng pera, hindi ka na mag-aalala. Nasubukan niyo na yon? Yung walang-wala ka, tas iyak na, tas hindi mo alam kung sino-sino na utangan mo, hindi ka pa rin pinautang kasi madami ka ng utang sa kanila. Yung ganun sitwasyon. Then the Lord provided. When God provided so perfectly timed, na kapag nag-provide na siya, tapos na-experience mo na naman yung kawalan ng pera, hindi ka na ngayon nag-aalala. Nasubukan niyo na yan? Yan. Alam na alam natin lahat yan. Dapat ano na tayo dyan? Masteral na tayo dyan sa mga ganyang bagay. Amen? O sa mga hindi pa nakaka-experience ng provision ni Lord, keep on praying. Keep on asking the Lord. Do not stop. Rely upon Him kasi He will provide. Amen? Ayan. So have a personal experience. Lastly, seek Jesus earnestly and wait for His presence. Seek the Lord earnestly. Masigasig kang hanapin ang Panginoon sa araw-araw mong pamumuhay. Okay? Jeremiah 29:13 says, "And you will seek me and find me if you search for me with all of your heart." Paano ho ba natin hanapin ang Panginoon ng buong puso? Yung magsisimba ka, hindi dahil napipilitan ka. Nagsisimba ka dahil alam mong makikita mo ang Panginoon. Wholehearted. At lahat na nagsisimba ng wholehearted, magsabi ng, ayan, lakas ang amen natin. Unang amen ay totoo. Hanapin mo ang Panginoon ng buong kasigasigan at buong kalakasan. Alamin mo kung ano yung plano niya. Alamin mo kung ano yung nais niya sa buhay mo. Alamin mo yung mga bagay-bagay na yon. Pastor, paano ko malalaman yung mga bagay-bagay na yon? Andito lahat. It's already written in the Word of God. Basahin natin. Bago kang Kristiyano, sumula ka sa Matthew. Kasi from Genesis hanggang sa kahuli-hulian ng sa Malakay, medyo malilito ka pa. Pero kung gusto mo talaga yung revelasyon ng Panginoon, magsimula tayo sa Matthew. Okay, sabihin na natin sa Book of John. Start with the Book of John. If you want to learn about basics of life, read Proverbs. Basahin natin yung Proverbs. Okay? Seek the Lord earnestly. Isaiah 40 verse 31. But those who wait upon the Lord will renew their strength. They shall mount out with wings like eagle, and they shall run and not be weary, and shall walk and not faint. By receiving the revelation, you'll find yourself in the presence of God. If you receive a great revelation from the Lord, hindi mo na makikita ang sarili mo sa labas ng presensya ng Panginoon. Kasi pag nasa loob ka ng presensya ng Panginoon, there is fullness of joy. At His right hand, there are pleasures forevermore. Because in the presence of God, there is provision, redemption, protection, covering, salvation. Andun na yung kabuuan sa loob lang ng presensya ng Panginoon. Kaya, people of God, I am telling you, do not go out from the presence of God.
Stay in His presence. Pastor, paano ba makalabas sa presensya ng Panginoon? Kapag ikaw ay bumibigay sa sarili mong laman. Hindi lang laman about sexual or immoral things, but also in rage. Ano yung rage, Pastor? Yung galit na galit ka, tapos bumigay kang, wah! Alam niyo yung rage na ganon? Alam mo yung road rage? Yung nangyari lang makakailan? Yung pinagmumura niya yung ikaw video ka pa Ayan. He give himself up to rage. Nung natulfo na siya in everything, sorry na po. Pero nakita niyo yun? It's because you give into rage. Ang nakasulat sa Bible, whenever you give into sin, God will give you to your sin. Rage is sin. Amen? O ito pa. Unforgiveness. Kapag ikaw ay meron kang unforgiveness, tapos minemeditate mo yung unforgiveness na yon, wag na. Wag mong gagawin yun kasi sisirain mo yung buhay mo. Kaya learn how to forgive. Learn how not to give in to your lustful desires in this world. Kasi pag nag-give in ka sa isang sin at hindi ka na mapigilan ng Diyos na ilang beses ka nilang sinabihan, nasabi sa Bible, wag mong gagawin ito, pero ginagawa mo pa rin, the Lord says in His Word, He will give you to your own lustful desire. He will give you to your sin. At kapag ikaw ay napunta na sa sarili mong kasalanan, mababaon ka na sa sarili mong kasalanan na parang normal na lang sa'yo. Normal na lang sa'yo magmura, normal na lang sa'yong mandaya ng ibang tao, normal na lang sa'yong manggancho, normal na lang sa'yong mangbabae, mandalaki, o kung ano pa man yung ginagawa ng kabulustugan dito sa mundong ito, pag ito ay nakasanayan mo na, mahirap nang alisin ito. Amen? That's why the Lord is telling us right now. Let me just remind you again and again and again and again. Stay in the presence of God. Huwag kang lalabas. Huwag kang mag-give in sa kasalanan. Pastor, hindi naman po ako nag-give in, pero minsan may mga nagiging problems sa bahay. Listen to me. I want you to close every open door. Be very careful kung ano yung panonoorin nyo. Wag na wag kayong makikinig ng mga secular music, especially yung mga na-publish this generation. Okay? Lagi-lagi kong i-explain sa inyo, merong certain hurts yan na kung saan dinadrive niya yung dugo mo para mawala sa presensya ng Panginoon. Okay? Pastor, ano na lang pakikinggan ko? Gospel music. Makinig po kayo ng mga gospel music. Kung maghihingi kayo ng list, siguro, pwede nyo tanungin yung mga music team natin, ano ba yung masasuggest nyo? Brother Aaron, o kaya ano pa man yung mga ating mga song leaders dyan, ano yung masasuggest natin? Please, listen to this always, kasi para hindi kayo lalabas sa presensya ng Panginoon. Pastor, okay lang ba yung mga ganyan na, halimbawa, yung mga positive messages? Okay lang ba yon? Listen to me. Listen to me very carefully. This will be the last warning na pwede kong sabihin sa inyo. Marahil positive ang message niya, pero yung music, yung certain level of HZ na ginamit para doon is to drive your blood away from the presence of God. Ulitin ko yung kahit yung baby, kapag nakapakinig yan ng music, di ba, sasayaw siya? Kasi ang dugo natin, nagva-vibrate yan sa music. At alam ng demonyo kung saan i-vibrate yung dugo natin para mawala tayo sa presensya ng Panginoon. Dangerous, no? Pero, now you know. Now that you know, i-practice po natin yung tama. Amen po ba? Let's all stand in the presence of God. And right now, keep this within your heart. Do not lose sight upon what God has prepared for all of you.
Mahal po tayo ng Panginoon. Pwede po natin sabihin sa katabi natin, mahal ka ng Diyos. Mahal ka ng Diyos. Mahal ka ng Diyos. God loves you. God really loves us. And His intention is to actually protect us. And His plans for you is good. Para sa ikabubuti mo. Marahil masama ang nararanasan mo, masama sa paningin mo, pero nakita na ni Lord yung timeline mo. Na sa kaduluduluan, magiging gold person ka. Mabuti, magiging maganda, maaliwalas. At yun yung kagustuhan ng Panginoon para sa bawat isa sa atin. Kaya ngayon, let's just continue to dedicate our hearts to the Lord. Let's all bow down and pray. Can we just ask the Lord once again, Lord, this time, sabihin natin, Lord, this time, I am accepting you again and again as my Lord and Savior. Forgive me of my sin. Cleanse me from all unrighteousness. And Lord, let me walk into the timeline that you have prepared for me. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Let me pray for you, Father. I pray that may you bless your people, that their going in and coming out be blessed, and let their family be blessed through them, Panginoon. Nanaway itong presensyang dala-dala nila ngayon sa loob ng simbahan na ito ay, Lord, dadalihin nila sa kanilang mga bahay. Pagpalain mo po ang bawat kamag-anak na meron sila at mga kapamilya nila, Lord God. Nanaway itong presensya mo ang magproprotekta, Panginoon, sa loob ng bahay nila. Lord, bless them all, we pray, at kayo na lamang pong bahala sa amin lahat, Lord. We give you back all the glory and honor and praise in Jesus' name. Amen and amen. God bless you all po. Magandang umaga po sa bawat isa.